Magandang araw mga ka-faith friends. Naway nasa mabuti kayong kalagayan sa araw na ito. Panibagong araw sa ating buhay. Isang araw na muling kalooban ng ating Panginoon Diyos. Hayaan niyo pong imbitahan ko kayo na samahan ako sa isa na namang pagninilay ng mabuting balita. Ang mabuting balita po sa araw na ito ay ayon kay San Lucas, Kabanata 11, talata 14 hanggang 23. Balikan po natin ang pangyayari ng mga araw na iyon. Nagpagaling si Jesus ng isang pipi sa pamamagitan ng pagpapalayas ng demonyo. Gumaling siya at nakapagsalita. Marami ang nagpuri at marahil ay nagsigawan pa sa tuwa ng mga oras na iyon. Ngunit, mayroon din naman nagsigawan at bumati ko sa kanya at sinabi pang nakagagawa siya ng himala dahil sa kampon siya ng demonyo. At naghahanap pa ng iba pang himala. Sa pangyayaring iyon, ay nakita ni Jesus ang kanyang kakampi at di kakampi, mga naniniwala at hindi naniniwala sa kanya. Ngayon po, sa panahong ito, na pangkasalukuyan, pagkaraan ng mahigit 2,000 taon, masasabi ba natin na tayo ay kakampi ni Jesus kaysa kapatid at tagasunod niya? Ito marahil ay ipapapakita sa atin ng dalawang karanasan na laging dumadaan sa ating buhay. Una, ay nang tayo ay maging mapagpasalamat sa biyayang ating natatanggap. Maaaring may biyaya tayo natanggap na malaki, maliit, simple lang, pero nagagawa natin magpasalamat. Sino ba naman makakapagsabing wala siyang natatanggap na blessing sa kanyang buhay? Sabi nga ay, every gising is a blessing. Kung maliwanag sa ating na tayo nakatanggap ng pagpapala, di tayo dapat maging tipi, nibingi o bulag. Sa pagpapahayag at pagsunod sa Kanya, tayo nagiging kakampi ni Jesus. Ang ikalawang bahagi naman na dumadaan din sa ating buhay ay nang di na natin halos nakikita ang mga biyayang ating tinatanggap o di na ito napapansin. Inay ko po, ito po ang pinakadelikado. Tayo ginagawang pipi o bulag o bingi ng demonyo at nagiging alipin na niya. Ginagawa niya tayong kakampi niya. Kailan ito nangyayari? Ito ay kapag di natin nakikita ang paghihimala ng Diyos sa ating buhay. Puro na lang negatibo ang ating nakikita. Tayo ay nagpapagamit sa demonyo kapag salip na magdala tayo ng pagkakaunawaan, ay tayo pa ang pinagsisimulaan ng gulo o nangihikayat pa ng iba. Ngayon po, kailangan natin maging mapagmatsyag sapagkat sa mga oras na iyon, kaagad tayong kumawala sa pang-aalipin niya. Madali lang naman maging kakampi ni Jesus. Araw-araw ay sundin ang kanyang kalooban, magnilay ng mabuting balita at isabuhay ang aral ng mga ito. Dito ay nakakapag-ipon tayo ng kabutihan para sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Oo, may mahabang 2,000 taon na nakararaan. Pero sana sa kasalukuyang panahon, ay marinig pa rin natin ang sinabi ni Jesus sa mabuting balita. Sinabi niya ng may diin, ang hindi ko kakampi ay kalaban ko, at ang hindi ko kasama nag-iipon ay nagkakalat. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa aking pagninilay sa araw na ito. Sana po magkaroon tayo ng lakas ng loob na sabihin tayo ay kakampi ng ating Panginoong Hesus. Sana po ay nakapagdala ako ng panibagong kakampi sa pagbabahagi sa araw na ito. Inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating YouTube channel, Facebook PH, at i-download ang Facebook apps o mag-visit at mag-register sa www.facebook.ph. Salamat po at sa mapagpalang araw, mga kakampi.